ipagdeklara sa pangalan po ng Panginoong Jesus sa bawat mga lugar pong ito. Let us all declare that Jesus is Lord over Sitio Panaklayan. Jesus is Lord over Sitio Panaklayan. Jesus is Lord over Pabahay 2000. Jesus is Lord over Pabahay 2000. Jesus is Lord over Harmony Hills 1. Jesus is Lord over Harmony Hills 1. Jesus is Lord over Melody Heights. Jesus is Lord over Melody Heights. Jesus is Lord over Melody Plains. Jesus is Lord over Melody Plains. Jesus is Lord over Sierra Benita. Jesus is Lord over Sierra Benita. Jesus is Lord over Villa Ilagan. Jesus is Lord over Villa Ilagan. Jesus is Lord over Alpas. Jesus is Lord over Alpas. And Jesus is Lord over JL Panaklayan. Jesus is Lord over JIL. Hallelujah! Panginoon, maraming pong salamat sa lahat po ng mga napakadakilang bagay na gagawin mo ngayong umaga pong ito. Pangako po namin, O Diyos, lamang po namin ibabalik lahat po ng papurit pagsamba sa pangalan po ng Panginoong Jesus. Tayo pong lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Sino po sa atin dito ang handa na patuloy pong umawit ng papuri sa Panginoon? Amen po ba? Amen. Hayaan po natin ngayong umaga pong ito, muli po tayong mapaalalahanan ng katotohanan pong ito na ang ating pong Panginoon ay tunay pong mahal na mahal po tayo. Amen po ba? Amen. Sabihin nyo nga po sa nasa kanan po ninyo, mahal ka ng Panginoon. Sa nasa kaliwa po ninyo, mahal ka ng Panginoon. Hallelujah! Ito po yung patuloy po nating aawitin ngayong umaga pong ito. Sama-sama po nating sasabihin sa bawat isa, ikaw ako, ikaw ako, mahal niya tayo, kaya tayo'y naririto. Nais niya malaman mo na ikaw ako, mahal ni Kristo, sa pag-abot mo ng kamay, hindi mo ay natatanda, nadarama ko ngang tunay na ikaw ako ay mahal. Sa pagkakataon pong ito, pwede po tayong lahat na umikot. Batiin po natin yung bawat isa. Habang inaawit nga po natin tong kanta pong ito, minsan pa, ikaw ako. Ikaw ako, mahal niya tayo, kaya tayo'y naririto. Nais niya malaman mo na ikaw ako, mahal ni Kristo, sa pag-abot mo ng kamay, hindi mo ay natatanda.
Katulad po ng aming mga inawit, Panginoon, nagpapasalamat po kami dahil ngayong umaga pong ito, muli po namin aalalahanin ang dakila mong pag-ibig at biyaya sa aming pong mga buhay. Hallelujah! Hindi po ba natin itaas ang kamay sa Panginoon? Wala po sa ating mga puso. Sabihin po natin sa Kanya, aking laan. Sa'ki walang hanggan, Lord. Let us hum this song.
As the instrument continues to play, hallelujah. Pwede po bang saglit lang tayong manalangin? Hilingin natin sa Panginoon na samahan niya tayo sa gawain ngayong umaga. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Tunay pong walang kabuluhan ang gawain na ito kung hindi mo po kami sasamahan, Banal na Espiritu. Kaya po sa umagang ito, sama-sama kaming muling nagpapakumbaba, humingi po ng tawad sa mga bagay na nagawa, naisip at nasabi ng mga nakalipas na sandali na hindi po naging kalugod-lugod sa iyo. Hugasan niyo po't linisin ang bawat sa amin ng iyo pong banal at makapangyarihang dugo upang malaya ka na makakilos sa aming pong kalagitnaan. Marami pong salamat sa pangako mong pagpapatawad sa amin. Sa umagang ito, malaya ka na kumilos, Banal na Espiritu, sa iyong gawain sa lugar na ito. Itago niyo po ang inyong alipin na gagamitin. Patuloy ko pong kinikilala na sa ganang akin, wala po akong magagawa. Kayo at tanging kayo lamang ang makita sa aking buhay. At sa pagpapahayag ng iyong mga salita, dalangin po namin, ihanda mo ang aming mga puso. Hayaan mo na marinig namin ang malinaw ang iyong mga salita, ang iyong mensahe, Panginoon, para sa aming lahat. At wala ni isa ka mang lalampasan, kundi ang bawat sa amin ay iyong katatagpuin. At uuwi kami na bitbit ang lahat ng mga pagpapala at himala na amin pong inaasahan buhat po sa inyo. Marami pong salamat, balutan mong lugar na ito ng iyong banal at makapangyarihang dugo. Aming sinasaway ang anuman pong gawa ng kaaway sa aming kalagitnaan. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Hallelujah, hallelujah. At dinedeklara namin ang katagumpayan. At sa bawat tagumpay, sa iyo lang namin ibabalik ang pinakamataas na papuri, pasasalamat at pagsamba. Itong aming sama-samang panalangin. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, lahat po tayo magsabi ng Amen! 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 Malakas pong palakpak ang Panginoon. Bago po tayo umupo, kamayan lang natin yung ating katabi. Yan. Batiin lang natin ang bawat isa. Magandang umaga sa'yo, kapatid. Pwede ba tayong umikot lang saglit? Awit lang tayo. O kay saya, kay ganda. Ngitian natin ang ating mga kapatid. Kay saya at kay ganda, tayong lahat Ay sama-sama maawit. nagpapuri, sumasayaw, kumakanta. O kay saya, kay ganda, Tayong lahat ay sama-sama maawit, nagpapuri, sumasamba. Sabay-sabay po tayo. Palakpak ang inyong kamay, itaas at iwagayway. sama-samang isisigaw.
Salamat po. Maaari na po tayong makaupo. Yan, ang Diyos po ba natin ay buhay? Praise the Lord. Maaari na po makaupo. Ating music team. Good morning mga idol. Magandang umaga po sa ating lahat. Alam ko pong excited na tayo. Tanungin mo ang iyong katabi, excited ka na ba kapatid? Sa likuran, pakitanong, excited ka na ba kapatid? Ano pong sagot? Lahat nga po ng mga excited, pumalakpak. Diba? Malakas, marami talagang excited. Naalala ko lang po, ngayon pala ay, ang tawag ay Linggo ng Palaspas. Ano po? Linggo ng Palaspas. Naalala ko po dati, nung maliliit pa kami, ang laging bili ng mga mas may edad sa amin ay pagmahal na araw, ay laging sabi, huwag kayong maglalaro kasi ganito, ganyan. Pero gaya po ng ating inawit kanina, sabi po ng awit doon, ang diniklara natin ang Diyos daw po natin ay buhay. Amen po? Sabihin nga po natin, ang Diyos ay buhay. Naiintindihan po natin na yung kanyang kamatayan sa krus ay minsan lang. No? Minsan lang po yan. Hindi po yan taon-taon, tuwing mahal na araw ay nagaganap o nauulit. Minsan lang po sa kasaysayan ng mundo na namatay ang Panginoong Yesus, and after that, siya po'y nabuhay na maguli. Ngayon ay nasa kanang bahagi ng Ama. Amen po? Kaya lahat ng mga nagsampalataya sa Kanya ay walang dahilan para malungkot kahit po mahal na araw. Amen? Bakit po? Dahil ang ating tagapagligtas ay buhay. Amen po ba? Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Sige po, dahil alam ko po na marami tayong gagawin ngayong araw. Special ang araw na ito kasi sa buong buwan ng Abril, ang ating pong paksa ay about, ano po yan? Bakibasa nga, 1, 2, 3. Breakthrough kindness that brings favors. O sabi nga ni Pastor Joey, sabi niya siguro, pagtapos ng buwan na ito, Nanay Connie, ang mga JIL people ay mas lalong magiging mabait. Kasi ang tinuturo sa atin ngayon sa buwan na ito, tinagtad tayo ng mga katuruan para tayo ay maging mabait. At yung kabaitan na yan ay natutunan natin na hindi pinipilit, kundi ito'y bunga ng ating relasyon sa Diyos. No? Kaya nga po, ito'y aplikasyon ngayong Harvest Sunday. Ito'y aplikasyon ng lahat ng ating mga natutunan. Amen po? Naalala niyo po yung kwento ko? Sino po dito yung natutulog nung tinuro ko yung kwento? Di ba, nagkwento po ako nun na yung mga nag-aaral ng Biblia ay inutusan ng kanilang profesor na ituro yung tungkol sa kwento ng yung ano tawag doon? Yung isang lalaki na ninakawan, halos patay na iniwan. Ano ba tawag doon? Good Samaritan ba yon? The parable of the Good Samaritan. Yan. Diba? Sabi nila, sige, magpunta kayo sa iba-ibang lugar para ituro nyo yung kwento na yan. Pero di ba, alam po natin ang kwento. Alam po ba natin yung kwento o nakatulog nga tayo nung kinuwento yan? Di ba, alam natin yung istorya Lahat sila humahangos na pumunta sa iba't ibang lugar. Sa kanilang pagpunta sa iba't ibang lugar, meron silang nakasalubong na isang lalaki. Tama po ba? Na talagang yung kondisyon ay nakakaawa. Pero ang nakalulungkot, ano pong nakalulungkot? Dinaanan lang po nila yung lalaki. At sila po'y pumunta doon sa lugar kung saan sila nagturo. Ano po yung pinakapunto natin? Nawa yung natutunan natin tungkol sa kabaitan ay wag lang manatiling nasa isip, kundi bumaba sa ating puso, makita sa ating mga buhay. Amen po? Baliwala ang dami ng talatang alam natin sa Biblia kung hindi naman natin ito isinasapamuhay. Kahit sabihin natin na ikaw pa ang pinakamagaling
na debatista. Mahusay kang magpaliwanag tungkol sa mga talata sa Biblia, pero kung hindi naman ito nakikita sa iyong buhay, baliwala rin ito. Tama po ba? Kasi ang salita ng Diyos, hindi lang kaalaman, kundi dapat isinasabuhay. Amen? Daig ka pa ng mga taong halos ko konti lang yung kabisadong talata, pero ipinapamuhay naman, nakikita naman sa buhay yung kanyang tamang relasyon sa Diyos. Amen po? So kaya naman hindi tayo pumapayag na ngayong buwan, manatili lamang teorya yung ating natutunan. Kaya nga sa mamunti nating kaparaanan, ay nagpasya tayo na tayo'y maging daluyan ng pagpapala. At ang una nating pagpapalain ngayong araw ay walang iba kundi ang ating mga minamahal na mga senior citizen. Amen po ba? Palapakan nga po natin ang mga senior. Praise the Lord! Dual citizen ang mga senior natin, no? Hindi lang sila Pilipino, kundi senior citizen na rin sila. So kaya po, welcome po kayo sa Jel Panaklan. Dahil po kayo yung bisita namin, para wag kayong madala, iiklian ko lang, no? Kasi baka ma'am, ay, hindi na ako dadalo doon. Kasi si pastor pala, kung nagtuturo, 2 oras. Napakatagal. Hindi po, 1 oras at kalahati lang. Yan. Para naman. Morning po. Diretso na po tayo. Dahil alam ko pong marami tayong gagawin. So, ang pag-usapan po natin ngayon ay pinamagatang kong sabay-sabay nating basahin. 1, 2, 3. One more time. Ultimate kindness. Pag sinabi nating ultimate, yun na yung pinaka. Sabihin natin, pinaka. One more time, pinaka. Diba? Yun na yung pinakarurok. Wala nang lalampas. Wala nang hihigit. Kaya sabi, ultimate, no? Pagdating sa kabutihan, kindness, yun ang pag-uusapan natin ngayon. Kapag sinabi natin kabaitan, lahat tayo ay may kanya-kanyang karanasan tungkol diyan. May mga tao nang tumulong sa atin. May mga tao nang umintindi sa atin. May mga tao nang nagbigay sa atin. Sino na po yung nakaranas ng ganon? Yung may taong mabait na inabot ka, tinulungan ka. Taas nga po ang kamay. Yung iba wala, kawawa naman, ano? Walang mabait sa paligid nyo? Pakitaas nga po ang kamay na nakaranas na ng kabutihan ng kanyang kapwa. Diba? O lahat tayo. At some point in our life, mayroong ginamit ng Diyos para abutin tayo. Para maranasan natin yung kabutihan ng iba. Pero alam natin na ang kabutihan ng tao madalas may hangganan. Ulitin ko, ang kabutihan ng tao madalas may hangganan. Kung minsan, siguro dahil may sarili rin silang problema, mainit ang ulo nila, may pinagdadaanan din silang hamon ng buhay, kaya parang nagiging masungit sila. Ano? Nawawala yung kabaitan. Kung minsan naman ay may patakaran o kondisyon yung kanilang kabutihan sa kapwa. Di ba, yun ang natutunan natin, natural sa atin, madalas, ginagawa natin ng mabuti yung mga taong mabubuti rin sa atin. Pero ngayong buwan, natutunan natin yung kakaibang kabaitan na kahit yung mga taong kaaway natin ay ginagawan pa rin natin ng mabuti. Tama po ba? Tama po ba? Hindi yan katulad ng kabaitan ng Diyos. Sabi nga sa aklat ng Santiago 1:17, sabay-sabay nating basahin. Si Fernando pa ba yan? Si Fernando. Fernando, ikaw lumipat ka na dyan, ha? Di ba, pasado na siya nung huli. Sabay-sabay nating basahin. 1, 2, 3. Ang lahat at ganap na kaloob ay buhat sa Diyos mula sa Ama na lumikha ng mga tanglaw sa kalangitan. Hindi siya nagbabago o nagdudulot ng bahagyamang dilim dahil sa pagbabago. Anong sabi dyan? Ang lahat daw ng mabuti. Ang lahat daw ng ganap, all good and perfect gift. Saan daw nang gagaling o kanino nagmumula? Sa Diyos. Anong ibig sabihin? Hindi lang mabait ang Diyos, kundi siya ang pinagmumulan ng lahat ng kabutihan. Ulitin ko, hindi lang mabait ang Diyos, kundi siya yung pinanggagalingan ng lahat ng kabutihan.
Hindi siya, sabi diyan, hindi siya nagbabago. Hindi siya nagdudulot ng bahagyamang dilim. Ang tanong sa atin sa umagang ito na ating sasagutin ay, gaano ba kalalim? Sabihin natin, kalalim. Gaano nga ba kalalim ang kabaitan ng Diyos? Ngayon, pilitin nating maunawaan. Gaano nga ba kabait o kabuti ang Diyos sa ating lahat? Yun ang sasagutin natin. Ang tanong na hanggang saan ba ito umaabot? Tanungin nga natin, hanggang saan yun umaabot? Di ba may patalastas ng komersyal, yung 20 pesos, yung korneto, di ba sabi, saan aabot ito? Di ba sabi niya, ngayong umaga, saan nga ba umaabot yung kabutihan ng Diyos sa atin? Simulan na po natin. Tignan mo nga ang iyong katabi, baka nagsisimula ng matulog. Sabi, mamaya ka na matulog. Mamaya na tayo matulog. Ano? Let us define first. Ano nga ba ang kabutihan ng Diyos? Sabi diyan, ang ultimate kindness ng Diyos ay kabaitan na may ganitong description. Una, sabi diyan, basahin natin sabay-sabay, ibinibigay, hindi tayo karapat-dapat. Yun ang kabutihan ng Diyos. Kahit hindi ka dapat bigyan, pero dahil kakaibang kanyang kabutihan, binibigyan ka niya. Amen po? Ano pa po? Hindi nawawala kahit paulit-ulit kang nagkakamali. Sino po dito yung paulit-ulit na nagkakamali? Paulit-ulit na nagkakasala? Ay, yung hindi nagtaas, perfecto na. Sabi, wow, congratulations. Diba araw-araw? Lagi tayong kinakapos pagdating sa pagsunod sa Diyos. Pero ang maganda sa Diyos, kahit paulit-ulit tayong nagkakamali, hindi niya tayo sinasabihan na, aba, sobra ka na, ha? Bingo ka na sa akin. Hindi po. Sabi diyan, paulit-ulit mang tayong nagkakamali, pero hindi pa rin nawawala yung kabutihan niya sa atin. Di ba? Kaya kakaiba eh. At ano pa yung panghuli? Umaabot hanggang sa huling pagkakataon ng buhay. Anong ibig sabihin yan? Hanggat may hininga ka, binibigyan ka ng pagkakataon ng Diyos na ayusin ang iyong buhay. Di ba kung minsan tayo mga tao, pag ang mahal natin sa buhay, kakilala natin, may hangganan kung minsan yung ating pasensya sa kanila. Magkamali sila ng minsan, 2, 3 beses, pero pag sobra na, sabi nga ni FPJ dapat ka ng kalusin, di ba? At ka ng kalusin. May hangganan. Pero ang Diyos, walang hangganan. Ang kabutihan niya, nagpapatuloy. Hanggat may buhay, lagi tayong may pag-asa. Amen po? Sabi nga ng Roma 5:8, ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin. Sabay-sabay nating basahin. Ngunit, ang kanyang pag-ibig sa atin, para sa atin, nung tayo'y, di ba, malinaw pa sa sikat ng araw. Kailan namatay si Jesus? Nung tayo ba'y mabait na? Nung tayo ba'y nakipagkasundo na sa Kanya? Hindi. Siya'y namatay kahit nung panahong tayo'y, sabi, makasalanan pa. Kaya kakaiba yung Kanyang pag-ibig. Ibig sabihin, hindi muna tayo naging mabuti bago naging mabait ang Diyos sa atin. Makikita natin ang ganitong klaseng kabaitan sa iba't ibang paraan. So ngayong umaga, ilan ba to? 20 yata ito Pero dahil mga senior kayo, kaya may discount. Ilan ang discount ng senior? 20%. So, di-discount na natin ng 20%. Simulan na po natin. Pastor, ano ba ang itsura? Sabi ko nga gaano ba kalalim, kalawak, ang kabaitan ng Diyos sa atin? Languyin natin para maintindihan natin. Alam niyo po, mahalaga yun Yung isang bagay na sinasampalatayanan mo, kailangan maunawaan mo. Huwag ka lang susunod sa agos. Huwag ka lang susunod sa tradisyon na pag tinanong ka, bakit nga ba pagkamahal na araw, Biyernes Santo, hindi ka kumakain ng karne? Bakit kaya pag Biyernes Santo, bawal maligo? Pag tinanong mo, hindi ko rin po alam, sabi lang ng nanay ko So ibig sabihin, hindi natin kayang ipaliwanag yung ating pinanampalatayanan. Kailangan naiintindihan natin. Amen po ba? Hindi pwedeng sunod lang kasi ako gaya lang ako
Eh paano kung papuntang impyerno yun? Di susunod ka rin pa impyerno. Kailangan po aalamin natin, iintindihin natin. Tama po ba? Kaya ngayon ipapaliwanag natin yan. So ano nga ba ang itsura? Paano natin masasabi? Ano bang mga klaseng kabaitan pinapakita ng Diyos sa atin? Number 1, sabay-sabay po nating basahin, it is kindness that does not, one more time, it is kindness. Yan, kahit ganyan ang basa nyo, hindi ko kayo huhusgahan. Yan. Hindi ko sasabing pang elementary basa, yan Yan ay kabaitan na hindi agad nang huhusga. Kabaitang hindi humahatol. Hindi nanunumbat ng kasalanan, kundi nag-aanyaya sa pagbabago. Sino dito yung nanonood ng Itbulaga? Bawal? Diba? Alam na alam nyo kasi ang tawag ng isang show? Showtime. Showtime kasi ako Hindi, di pala ako nakapanood ng parehas. Saan natin yan matututunan? Yung sa babaeng nahuling nangangalunya. Basahin natin na mabilis para maintindihan natin ang istorya. John chapter 8, 1-11. Bibilisan ko na lang ang basa. Si Jesus naman ay pumunta sa bundok ng mga olibo. Kinabukasan, maaga pa'y nagbalik na siya sa templo. Lumapit sa kanya ang lahat ng mga tao. Umupo siya at nagsimulang magturo. Dumating noon ang mga tagapagturo ng kautusan at mga pariseo na may dalang isang babaeng nahuli nahuli nila sa akto. Woman caught in adultery. At sa kanilang panahon, napakatinding kasalanan yan. Ang parusa dyan, kailangan kang batuhin hanggang ikaw ay mamatay. Kaya ganun ang ginawa ng mga pariseo, mga tagapagturo ng kautusan. Iniharap nila ang babaeng ito sa Panginoong Hesus. Diretso natin ang basa. At sinabi kay Jesus, sabay-sabay naman nating basahin, Guro, ang babaeng ito'y nahuli sa aktong pangangalunya. Ayon sa kautusan ni Moises, dapat batuhin hanggang sa mamatay ang mga katulad niya. Ano naman ang masasabi ninyo? Itinanong nila ito upang subukin siya at nang maipaparatang sila laban sa kanya. Anong ginawa ng Panginoong Yesus? Ngunit yumuko lamang si Jesus at sumulat sa lupa sa pamamagitan ng dali. Patunay sila sa pagtatanong, kaya tumayo si Jesus at nagsalita. Sabay-sabay uli nating basahin. 1, 2, 3. Ang sino man na walang kasalanan, ang siyang maunang bumato sa kanya. Ganda ng aral. Madalas tayo mga tao, kapag kadating sa ating kapwa, mahigpit tayo. Konting kasalanan na nakikita natin sa kanila, lakas na agad ng boses natin. Mapanghatol tayo mapanghusga tayo Pero ang tanong dyan, sabi ng Panginoong Yesus, sino sa inyo ang walang kasalanan ng siyang maunang bumato? Ano pong nangyari? Sabi po dyan, kasunod, at muli siyang yumuko at sumulat sa lupa. Next verse, nang marinig nila iyon, sila'y isa-isang simula sa senior na naman ang unang nawala, Bakit kaya mga matatanda yung una? Kasi marami na silang karanasan sa buhay Kasi alam nila na talagang likas silang mahina. Likas talagang nagkakasala. Kaya nung narinig nila yung tanong, sino yung unang hindi nagkasala, siyang unang bumato. Kaya naisip ng mga matatanda, hindi ako. Kasi alam din nila na marami rin silang pagkukulang. Amen po? Kaya sabi dyan, iniwan nila ang babaeng nakatayo sa harap ni Jesus. Tumayo si Jesus at tinanong ang babae, nasaan sila? Wala na bang humahatol sa iyo? Wala pa. Wala po, Ginoo. Sagot ng babae. Sinabi ni Jesus, sabay-sabay nating basahin ulit, hindi rin kita, umuwi ka na. At mula ngayon, ay huwag ka nang gumawa ng kasalanan. Ang Diyos ang magpapala sa kanyang salita. Ito po yung tinatawag natin na ultimate kindness. Pinaka pagdating sa kabaitan. Kahit hindi natin deserve, hindi niya tayo kinundena. Madali lang humatol madali lang humusga. Lalo na't huli sa akto. Pero ang kabaitan ng Diyos, hindi agad tayo hinuhusgahan. Pero may malinaw na tawag sa pagbabago.
Ulitin ko mga kapatid, baka kasi magkamali tayo eh. Baka akala natin kinukonsinti ng Diyos yung mali, na okay lang, patawarin mo yan. Hindi po. Kasi dun sa dulo, ang sabi niya, hindi rin kita hahatulan. Umuwi ka na, pero may bilin. Huwag ka nang magkakasala. Ibig sabihin may panawagan. Pinatawad, pero may panawagan para baguhin ang mali. Hindi sinabi ni Jesus na baliwalain ang kasalanan ng babae. Sinabi niya, go and sin no more. Ibig sabihin, tinatanggap niya tayo. Pero may paalala at pagkakataong tayong baguhin ang ating po mga buhay. Ganito rin ang kabaitan ng Diyos sa atin. Hindi tayo pinapabagsak. Pero hinihikayat tayong magsikap na ayusin at itama ang ating mga pagkakamali. Sabi ng Romans 2, chapter 4, God's kindness is intended to lead you to repentance. Tingnan nga natin sa Tagalog. Sabay-sabay nating basahin. O hinahamak mo ang Diyos sapagkat siya'y matiisin at mapag. Yan daw ang katangian ng Diyos. Napakabait, matiisin, mapagpasensya. Hindi mo ba alam na ang kabutihan ng Diyos ang umaakay sa iyo upang at tumalikod sa kasalanan? Yun ang kabaitan ng Diyos. Inaakay ka para ikaw ay magsisi, ayusin ang iyong buhay. Amen po? Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Number 2. Iba kasi pag senior kaya kailangan may discount talaga. Number 2. What is this kindness? Ultimate kindness is a kindness that seeks you first. Ulitin nga natin. Kindness that seeks you first. Kabaitang tayo ang unang hinanap. Sa Luke chapter 19, 1-10, kukwento ko na lang, ito yung kwento ni Sakeo. Sino ba si Sakeo? Yung maniningil ng buwis. Sa kultura nila, pag sinabing taxpayer ka, medyo pangit ang reputasyon mo. Kasi kilala ka bilang tiwali. Oh, magnanakaw ka ng kaba ng bayan. Kahit pala dati, ang mga taga-BIR, medyo corrupt na ang image, hindi na maganda. Kaya siya ay iniiwasan ng mga tao. Pagdating sa reputasyon, pangit yung kanyang reputasyon. Pero nakita natin, nung narinig na Sakeo na ang Panginoong Yesus ay nasa kanilang lugar, anong kanyang ginawa? Umakyat sa punong sikamora kasi po siya ay napakatangkad. No? So, kasi siya tawag doon, pandak. Pandak. Nasasaktan kasi ko pag sinasabi kong pandak pandak. Kaya ang ginawa niya, pumanik siya sa puno para makuha niya ang atensyon ng Panginoong Yesus. Nagulat siya. Sabi sa verse 5, pagtapat ni Yesus sa lugar na iyon, tumingala siya kay Sakeo at sinabi, Sakeo, bumaba ka agad sapagkat kailangan kong tumuloy ngayon sa iyong bahay. Makikita natin doon the rest of the story. Yung mga marites, nung panahon nila, nagbubulungan. Sabi niya, ano ba yan? Nakikisama sa mga masasama. Pero ano sabi ng Panginoong Yesus? Sabi doon sa bandang huli, sinabi sa kanya ni Jesus, ang kaligtasan ay dumating ngayon sa sambahayang ito, sapagkat anak din ni Abraham ang taong ito. Verse 10, ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang naliligaw. Napakaganda po, napakaganda ng story. Nakita natin doon, ito ang ultimate kindness, na hindi ang Diyos ang hinanap natin, kundi siya ang humanap sa atin. Hindi tayo yung, di ba may mga tao, Pastor, paano ko ba makikilala ang Diyos? Parang ang hirap niyang makilala Pero hindi, ang katotohanan, hindi tayong naghanap sa Kanya, kundi siya ang naghanap at nakatagpo sa atin. Amen po? Palapakan nga po natin ang Panginoon. At hindi lang, siya rin yung unang lumapit sa atin. Noong tayo nagkasala, maintindihan natin ito para mas ma-appreciate natin yung kindness ng Lord. Nung tayo nagkasala, nagkaroon ng napakalaking puwang o pagitan sa pagitan ng Diyos at ng tao. Kasi ang Diyos natin, alam natin, banal Sabihin natin, banal. Banal lang Diyos.
nung tayo nagkasala, nagkaroon ng napakalaking puwang. Para bang ganito? Ito tayong tao. Dahil sa kasalanan, ito yung naging puwang. Naririto ang banal na Diyos. Anong naging dahilan? Bakit nagkaroon ng napakalaking puwang? Ang ating kasalanan. Ngayon, ang ginagawa ng tao, sinisikap niya na maabot ang banal na Diyos sa pamamagitan ng iba-iba niyang gawa. Akala niya, pag magawa siya ng mabuti, sumunod siya sa mga tradisyon, iba-ibang mga ritual, akala niya maabot niya ang banal na Diyos. Pero hindi niya na-realize, kahit anong laki ng hakbang niya, hindi niya maabot yun. Bakit? Napakalaking puwang. Kahit siguro yung import ng talk and text. Ano po ang height ni Ball? 7'4" yata yun. Kahit po tumalon yun dito, maaabot niya ba yun? Hindi. Ganyan yung ginagawa ng tao. Napapagod siya sa pag-abot sa Diyos kasi kala niya sa sarili niyang lakas, maaabot niya ang Diyos. Pero pag inaral mo ang Biblia, ang matututunan mo, hindi ang tao ang gumawa ng paraan para maabot niya ang Diyos, kundi ang Diyos ang bumaba para abutin ang tao. Ulitin ko po, ang Diyos ang gumawa ng paraan para abutin ang tao. Sa pamamagitan ng paggawa niya ng tulay. Ang laki kasi ng puwang niyan eh. Kaya ang ginawa niya, gumawa siya ng tulay para yung tao makaabot sa Diyos. Para maayos yung relasyon. Ano yung tulay na yon? Ang krus. Kaya nga, magkabila di ba? Banal na Diyos, makasalanang tao. Sa laki ng puwang, kailangan merong tulay, merong tagapamagitan. At sino yung tagapamagitan na yon? Ang ating tagapagligtas, ang Panginoong Hesukristo. Amen po ba? Palapakan nga natin ang Panginoon. Kaya nga sabi niya, John 14:6, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang sino man na makaparoroon sa Ama, kundi tangi lamang sa papamamagitan ko. Sabi niya, totoo, kasi napakalaking puhang. Hindi natin kaya na abutin ng Diyos sa pamamagitan ng sarili natin. Pero salamat, may mahal na araw. Minsan, mayroong tagapagligtas na isinilang, namatay sa krus ng Kalbaryo para bayaran ang ating mga kasalanan. Amen po? Palapakan po muli natin ang Panginoon. Praise God, praise God. Number 3. Pang-atlo at pang-apat. Ang bilis ko lang po, siguro sabi ng mga iba, dapat pala lagi may mga senior. Lagi naman tayo may mga senior Number 3, second to the last. It is kindness that, one more time, kindness that, parang pagod na po kayo. Pagod na po ba kayo? Kasi kung pagod na kayo, palitan niyo po ako dito. Kaya ako naman muna po. Nakakapagod yata yun, yung nakikinig Sabi, kindness that restores. Kabaitang nagpapanumbalik. Sabihin natin, panumbalik. Yung istorya naman ito, yung istorya ng alibughang anak. Alam niyo po ba yung istorya na yun? Aba, kung ikaw yung magulang, talagang kukulo yung dugo mo. Bakit po? 2 lang yung anak mo, buhay ka pa. Yung bunso mong anak lalapit sa'yo. Ihingin yung mana niya, buhay ka pa. Siguro naiinip na, Naiinip na kasi tagal mamatay ng tatay ko. Tagal kong makuha yung mana. Kaya kahit buhay pa yung magulang, sabi na agad, bigay nyo na yung mana ko. Binigay nung tatay. Alam natin yung istorya. Kahit naman ganong kalaking pera yan, mauubos at mauubos yan. Ganun nga nangyari sa kanya. Kala niya, enjoy lang siya. Beer house dito, beer house dyan, sugal dito, lahat. Sabi, inubos niya sa walang katuturang mga bagay. Matindi pa. Nung wala na siya, said na siya, nagkaroon pa ng matinding tagutom. Kaya ang nangyari, napilitan siyang mamasukan. Nag-alaga ng baboy. Sa punto na yung kinakain ng baboy, kinakainggitan niya. Ganon katindi, kasadsad yung buhay ng bunso.
na anak. Kaya natauhan siya. Kaya ang sabi niya, mas mabuti pa doon sa tahanan ng aking ama. Yung mga kinakain ng mga alipin, mabuti pa, babalik na lang ako doon. Sasabihin ko sa aking ama, ako'y nagkasala laban sa inyo. Huwag niyo na akong ituring na anak. Ituring niyo na lang akong alipin. Diba? Yun na lang ang sabi niya. Pero nakita natin sa storya, sabi po doon, malayo pa lang ang anak, nakita na siya ng kanyang ama. Yung tatay pala, talagang araw-araw, hinihintay yung pag-uwi ng anak. At ang sabi doon, yung tatay pa ang tumakbo para salubungin yung anak. Saan ka makakakita ng ganun, di ba? Kung kayo kakaya yun, inubos yung pera nyo ng anak nyo, tapos uwi-uwi. Baka sabihin, hoy, wag ka nga dito, mas ka dito. Pero yung tatay, kakaiba. Sinalubong, niyakap. Inutusan yung mga alipin. Dinamitan. Anong ibig sabihin? Yung kabaitan ng tatay, kakaiba. Actually, istorya yun ng pag-ibig ng Diyos sa atin eh. At higit pa. Amen po? Na kahit tayo'y nagkasala, kahit napakarami nating pagkakamali sa buhay, ang kabaitan ng Diyos, hindi lang binabalik. O sabi doon, pinapanumbalik niya yung mga nawala sa atin. Di ba nung pag-uwi nung hindi naman tinratong alipin yung anak eh. Tinuring pa rin na na anak. Amen po ba? Palapakan nga po muli natin ang Panginoon. Hallelujah! Ganyan ang Diyos. Kahit pasaway tayo, sabi mo sa iyong katabi, ganyan ang Diyos. Kahit pasaway ka. Ang bait ng Diyos, di ba? Sa buhay ni Job, after niya ng pagsubok, di ba, nawala yung kanyang ari-arian. Namatay yung kanyang 10 anak. Yung kanyang kalusugan. Sobra talaga, nagkasakit siya. Biro niyo, may pigsa mula ulo hanggang paa. Pero after noon, sa Job 42:10-30, nakita natin kung paano ang Diyos, sa kabaitan niya kay Job, ibinalik ang lahat ng mga nawala sa kanya. Nagkaroon uli siya ng 10 anak. Yung kanya mga pag-aaring mga hayop, dumoble pa, no? Anong ibig sabihin? Ang kabaitan ng Diyos, hindi lang nagpapanumbalik, dinodoble pa kung ano yung nawawala sa atin. Amen po? Palapakan natin ang Panginoon. Maging si Apostol Pedro. Si Pedro, kilala po natin? Sino po si Pedro? Yung may-ari po ng litsunan dyan, Pastor. Senyor Pedro. Hindi pala yan. Si Apostol Pedro, alam natin, di ba, ano yun eh? Kumbaga sa termino natin ngayon, tawag dyan, bida-bida. Bida-bida yan eh. Nung kinasabi ng Panginoong Yesus sa mga alagad niya na meron ditong magkakanulo sa akin, si Pedro, pabida-bida, hindi ako yan. Dadaan sa ibabaw ng aking bangkay. Ang sino man magtatangka, nadakping ka. Ganon siya, pabida eh. Pero nasabi sa kanya ng Panginoong Yesus, tandaan mo, Pedro, bago tumilaok ang manok, 3 beses mo kong ikatatwa. Ano po nangyari? Di ba ganun nga po nangyari? Tinanong si Pedro, di ba kasama ka noon? Hindi ko po kilala yan. Hindi yan, kasama niya yan eh. Hindi po, cross my heart, di ko kilala yan. Di ba kung ano-ano pa sinabi niya eh. Pero nung 3 beses, biglang tumilaok po yung manok. Ano sabi ng tilaok ng manok? Aw. Hindi ba? Tumilaok na yung manok. Di ba naalala niya yung sinabi sa kanya ng Panginoong Yesus? Kaya pag binasa niya yung istorya, sabi, nalungkot, lumabas. Tumangis. Na-realize niya yung kanyang ipinangako, napako na naman. Pero tanong mga kapatid, natapos ba doon ang kabaitan ng Diyos kay Pedro? Hindi. Kasi after niyang muling mabuhay na muguli, nag-encounter uli sila ni Pedro eh. Anong ginawa ng Panginoong Yesus kay Pedro? Ni-restore. Diba? Binanumbalik sa dating niyang kalagayan bilang alagad. Diba? Tinanong nga ng Panginoong Yesus si Pedro, Pedro, mahal mo ba ako? 3 beses din, tinanong. Sabi ni Pedro, opo, mahal ko po kayo. Pakainin mo ang aking tupa. Inulit-uli ng Panginoon, Pedro, mahal mo ba talaga ako? Opo. Di ba sabi nga ni Pedro, 3 beses, paulit-ulit eh. Nakita natin, pinanumbalik
ng kabaitan ng Diyos si Pedro. Ibig sabihin, ang Diyos hindi nagsasara ng pintuan kahit kanino pa man. Kahit gaanong karami nating mga pagkukulang, pag tayo'y manunumbalik sa Kanya, 2 kamay na tayong tatanggapin. Amen po ba? Palapakan natin ang Panginoon. Sa mga kasama nating senior o kahit hindi senior, alam ko, marami tayong kapalpakan sa buhay. Marami tayong mga pinagsisisihan. Marami tayong mga bagay na dapat hindi natin nagawa. Pero nagawa na natin, kumbaga sa hindi na natin yung mabubure. Pero ang magandang balita, pag ang Diyos nagpatawad, hindi na tinatandaan ng Diyos yung mga kasalanan natin. Amen po? Hindi siya katulad ng maraming tao, na mga historiador. Anong ibig sabihin nun? Yung lahat ng kasalanan ginagawa mo, nililista niya sa notebook niya. Di ba, Sister Celia? Na ngayong araw na to, anniversary namin, hindi ako binati na mister ko, re-record ko yan. Hindi niya ako inalaya nung sumakay ako sa jeep, re-record ko yan. Para pag nag-away kami, kukunin ko yung notebook, sasabihin ko sa kanya, dati, nung niligawan mo ako, ganyan ka, ganyan ka, ganyan ka, ganyan ka. Mahilig siyang binabalik yung mga tapos na. Pero ang Diyos, ang magandang balita, pag nagpatawad, yung mga dati nating kasalanan, hindi niya na tinatandaan. Amen po ba? Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Pang-4 na panghuli. Yan. Palapakan nga po natin ang Panginoon. Praise God. Tawagin ko na po ang music team. Palapakan nga natin ang Lord sa ating mga bagong music team. No? Pabata lang pabata ang ating mga music minister. Panik nga po yung bago nating recruit. Actually, nahirapan kami sa mga recruit namin na music minister. Panik na po dito. Halos 1 buwan nagluya. Para yung boses ay panik na po ang mga music. Si Sister Artemia. Ayan, Brother Ray. Yan. Number 4 and the last, kindness that forgives and saves. Sabihin nga natin, kindness that forgives and saves. Luke 23:39-43. Kuwento ko na lang po. Ito yung kwento ng 2 kriminal sa krus. Di ba po, nung napako ang Panginoong Yesus, nasa gitna siya. Yung 2 nasa magkabila niya ay parehas na mga kriminal. Anong sabi nung isa? Kung ikaw nga ang tagapagligtas, bakit hindi mo iligtas ang iyong sarili? Isama mo na rin kami. Ano pong sabi nung isa? Hindi ka ba natatakot sa Diyos? Tayo, dapat lang tayong parusahan kasi masama tayo. Pero siya, wala siyang kasalanan. Anong simpleng salita niya? Alalahanin mo ako pag ikaw ay nasa iyo ng kaharian. Pansinin niyo mga kapatid, bakit ito yung pinaka-ultimate kindness? Yung babaeng nahuli sa pangangalon niya, may pagkakataon pa na baguhin ang buhay. Si Zaccheo, ganon din. Buhay pa siya, mabubuhay pa siya. Pero ang taong ito, kriminal na ito, nasaan na? Nakapako na eh. Hindi na siya pwedeng bumaba doon. Kaya mabuti na lang, hindi sinabi ng Panginoong Yesus sa kanya na, teka lang, hindi kita pwedeng isama sa aking paraiso. Hindi ka pa member ng JIL eh. Hindi ka pa nakapunta doon sa JIL Panaklayan, nagpabinyag sa kanila. Wala. Wala siyang pag-asang bumaba doon para pumunta dito sa Panaklayan. Wala rin siyang pagkakataon para, ano na bang nagawa mong mabuti? Nagbigay ka ba sa mga kawang gawa? Wala na rin. Nakapako na siya. Pero pansinin natin anong sinabi sa kanya ng Panginoong Yesus. Sabi ng Panginoong Yesus, ngayon din, isasama kita sa aking paraiso. Di ba? Napakabuti ng Diyos. Yun ang mga tinatawag na saved by the bell. Kahuli-hulihang pagkakataon, kinakatok ng Diyos yung kanyang puso. Binuksan nung kriminal yung kanyang puso sa Panginoon at tinanggap niya ang pagpapatawad ng Diyos. Amen po? Kaya nga po, napakabuti talaga ng Panginoon. Kaya nga, alam natin yung sabi ng matatanda ang huling nawawala na sense sa tao bago mamatay,
yung kanyang pandinig. Di ba? Kaya sabi ng matatanda sa atin, kausapin mo pa siya. Naririnig ka pa niyan. Kasi ito po talaga yung huling nawawala eh. Sense of hearing. Nakapikit man ang mata niyan, pero naririnig tayo niyan. Yung mga tao, tama po ba? Bakit kaya? Gusto ng Diyos hanggang kahuli-huli ang pagkakataon. Marinig mo ang mabuting balita, magsisi ka sa iyong kasalanan at tanggapin mo yung kanyang pagpapatawad. Amen? Bakit? Yun ang puso ng Diyos. Ayaw niya na may isang tao mang mapahamak sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. Binibigyan niya tayo ng pagkakataon na magsisi at manumbalik sa Kanya. Amen po? That is ultimate kindness. Sabi ng Ephesians chapter 2, 8-9, by grace, you have been saved through faith. Kaya ang kaligtasan, regalo. Sabi natin, regalo. Regalo ng Diyos. Ibig sabihin, walang bayad. Meron bang nagregalo sa inyo? Oh, brother, regalo ko sa iyo yan ha. Bayaran mo, 100. Hindi regalo yon. Ganon din ang kaligtasan. Regalo. Walang bayad. Pero wag nating pagkakamali. Pastor, cheap pala. Kasi walang bayad. May bayad. Ang kaibahan lang, hindi tayo ang nagbayad. Sino ang nagbayad? Ang anak ng Diyos. Sabi ng Isaiah 53, 4-6, ito na pinakahuli nating talata. 1, 2, 3. Tunay ngang inalis niya, sabay-sabay nating basahin, ang ating mga kahinaan. At pinagaling niya ang ating mga karamdaman. Subalit, inakala nating iyo'y parusa ng Diyos sa Kanya. Next verse. Ngunit, dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan. Siya ay binugbog. Tayo ay gumaling dahil sa pahirap na dinanas at sa mga hampas na kanyang tinanggap. Tayong lahat ay tulad ng mga tupang naliligaw. Nagkanya-kanya tayo ng lakad. Ngunit, ipinataw ni Yahweh sa kanya ang kaparusahang tayo ang dapat tumanggap. Tingin kayo kay Pastor para mas ma-appreciate natin. Gaano kalalim ang pag-ibig ng Diyos? Sukdulan. Yung pinakamamahal niyang anak, pinahintulot niya na sa krus ay magpakasakit, maghirap. Siya na walang kasalanan ay naging kasalanan para tayo na makasalanan ay magkaroon ng katwiran sa harapan ng Diyos. Sabi, siya ay binugbog para sa atin. Lahat, yung hagupit na kanyang dinanas doon, hindi yung para sa kanya. Sabi siya, walang bahid kasalanan. Para kanino yun? Para sa ating lahat. Amen po ba? Kaya ang tawag sa kanya ay tagapagligtas. Dapat sana, si Brother Engel ang nakapako dito eh. Pero dahil salamat sa pag-ibig ng Diyos, sa kabutihan ng Diyos, yung anak niya ang napako para ako ay maligtas. Amen po? Ganon din po yan para sa ating lahat. Palapakan po natin ang Panginoon. Hallelujah! Sa krus, binayaran ni Jesus lahat ng ating pagkakasala. Yan ang tunay na kabaitan na hindi nauubos. Kaya totoo yung sabing, Jesus paid it all. Sabihin natin, Jesus paid it all. Binayaran na ng buong buo yung ating kaligtasan ng Panginoong Hesukristo. Amen? Kaya pagharap natin sa Ama, pag tinanong tayo, saan tayo pupunta? Sasabihin ng Panginoong Hesus, pag tinanggap natin siya sa ating mga buhay, bayad na yung kasalanan niyan. Binayaran ko na. Amen po ba? Kaya napakabuti ng Panginoon. Hallelujah. Minsan pa nga po, panapakan po natin ang Panginoon. Tayo na po tayo, mga kapatid. Kung gusto nating maranasan ang ultimate kindness ng Diyos, pwede tayong lumapit sa Kanya ngayon. Maintindihan natin na ito'y hindi lang kwento sa Biblia, kundi ito'y para sa atin. Para sa ating lahat, ngayong umagang ito. Anong tamang tugon natin? Buksan natin ang ating puso. Tanggapin natin ang kaligtasang
inaalok ng Panginoong Hesus sa ating po mga buhay. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Awit lang po tayo ng isang tamang awit. Bago po tayo manalangin, Hallelujah. Minsan pa po natin itong awitin sa Panginoon. hallelujah. Ikaw lang ang pag-asa ko. Saan man po tayo naroroon, awitin natin ito ng buong puso. Ikaw lang ang pag-asa ko, ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta ikaw ang kasama. Kahit kailan, kahit kailan, Di ka naguna. biyaya mo sa akin ang pag-ibig mo. Sa'kin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Kaya't ika'y sasambahin, kaya't ika'y sasambahin. Paligid man ay magdilim, Jesus, kahit may suliranin man, kahit may suliranin man, lagi kang aawitan. Ikaw lamang. kahit kailan, kahit kailan, Di ka naguna. biyaya mo sa akin. Lagi laan ang pag-ibig ko. Sa'ki walang hanggan, Sa'kin walang hanggan. inibig mo ako. Pwede mo bang itaas natin ang ating kamay sa ating tagapagligtas? Kahit kailan, kahit kailan, Di ka naguna. biyaya mo sa akin. Lagi laan ang pag-ibig ko. Sa'ki walang hanggan, Sa'kin walang hanggan. inibig mo ako, big mo ako noon pa man. Panginoon, Panginoon, dakila katapat, Sa dalangin mo, ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. walang kapag-usapan, Pagmamahal mo, walang pinipili. minsan pa po, Panginoon, dakila katapat, Panginoon, dakila katapat. sa dalangin ko, ako'y inibig mo. Kahit ako ay ganito, walang kapag-usapan, Pagmamahal mo. Just sa keyboard, Panginoon, dakila katapat. Panginoon, dakila katapat. Ako'y inibig mo. Pagmamahal mo. Minsan pa po nating aawitin habang inayakap tayo ng Diyos sa umagang ito. Panginoon, dakila katapat. Panginoon, dakila
at tapat. Ako'y inibig mo, walang katapusan ang pagmamahal mo. Sa kahuli-hulihang pagkakataon, Panginoon, dakila katapat. Sa langin ko, pili ang puso mo. Kahit kailan, biyaya mo sa akin. Inibig mo ako noon pa man. Inibig mo ako. Inibig mo ako noon pa man. Inibig mo ako noon pa man. Ang buhay ko Ang buhay ko'y sa'yo lamang. buong lakas Buong lakas, bawat pintig. Ang buhay ko'y sa'yo lamang ilalaan. Ngayon at kailanman, hanggang sa walang hanggan. Papuri ko't pagmamahal. Ay sa'yo lamang. As for a while, sa mga nagnanais na isuko ang buhay nila sa Panginoong Yesus, tanggapin ang kanyang inaalok na kaligtasan, bubuksan ko po ang altar. Maaari po tayong lumapit sa harapan sa mga nangangailangan din ng panalangin. You are invited to come into the altar. We will pray for you. Sige po, kung sino po nangangailangan ng himala, buhat po sa Panginoon. Lapit po kayo sa harapan. Taas niyo lamang po ang inyong kamay as our music team continues to lead us. Hallelujah! Ang buhay ko sa'yo lamang iaalay. Buong lakas, pintig ng puso ko. Ang buhay ko, ko'y sa'yo lamang. Ngayon at kailanman, hanggang sa walang hanggan. Papuri ko't pagmamahal. Papuri ko't pagmamahal. Sa'yo lamang. For the last time, ang buhay ko. Ang buhay ko'y buong lakas, pintig ng puso ko. Ang buhay ko, ko'y sa'yo lamang lahat. Ngayon at kailanman, papuri ko pagmamahal ay sa'yo lamang. Pwede po bang palakpakan natin ang Panginoon? Pinakamalakas pong palakpak. Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah!
Hallelujah. Pwede po bang itaas natin ang ating dalawang kamay? Tanda ng ating pagsuko sa Diyos. Sa lahat po ng nagnanais na tanggapin ng Panginoong Yesus sa kanilang puso bilang Panginoon at tagapagligtas, inaanyayahan ko po kayong sumunod sa maikling panalangin ito. Gawin niyo po itong panalangin na nagmumula sa inyong puso. Sabihin po natin, dakilang Diyos amang sumasalangit. Nagpapasalamat po ako sa umagang ito na pinaunawa niyo po sa akin kung gaano po kayo kabuti sa aking buhay. Na kahit po ako'y makasalanan, hindi niyo po ako hinusgahan. Binigyan mo po ako ng pagkakataon na maayos ang aking buhay. Sa umaga pong ito, nagpapakumbaba ako, humihingi ng tawad sa lahat ng aking mga kasalanan, aking mga pagkukulang, mula pagkabata hanggang sa oras na ito. Linisin niyo po ako ng banal niyong dugo na tumigis sa krus ng Kalbaryo para po sa akin. At sa oras na ito, binubuksan ko ang aking puso. Tinatanggap kita, Panginoong Yesus, bilang aking Diyos, bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas. Mula po sa araw na ito, kayo na po ang maghari, kayo na ang manguna, kayo na maging sentro ng aking buhay. Puspusin mo ako ng banal na Espiritu, tulungang makapamuhay ng may katwiran at kabanalan sa iyong harapan. Marami pong salamat sa kapatawaran ng kasalanan, sa buhay na walang hanggan, sa karapatang maging anak ng Diyos na tinanggap ko sa umagang ito. Ito ang aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Palapakan po natin ang Panginoon. Hallelujah! 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 Praise the Lord. Huwag muna po tayong umupo. May bonus ang Diyos sa ating lahat. Nung ating pong ginawa yon, yung ating panalangin, tagos sa ating puso, tinanggap na po natin yung pinakamagandang himala. Ano po yung pinakamagandang himala? Kapatawaran sa kasalanan, buhay na walang hanggan. Sabi ng salita ng Diyos, anong mapapala ng isang tao, mapasakan niya man ang yaman ng sanlibutan, subalit mapahamak naman ang kanyang kaisa-isang kaluluwa. Ngayong umaga, nung ginawa niyo po yung panalangin na yun, nakita ng Diyos ang ating pangalan na isulat sa aklat ng buhay. Dumating man ang kamatayan, alam natin, may katiyakan na tayo'y pupunta sa kanyang kaharian sa langit. Amen po? Hindi dahil mabait o mabuti, kundi dahil sa ating pananampalataya sa Panginoong Jesucristo. Ngayon, bonus, hindi lamang kagalingang espiritual ang nais ng Diyos na ibigay sa atin. Kanyang kamatayan sa krus, kabuuan ang kanyang ginawa. Sinong may sakit, karamdaman, pwedeng itaas ang kamay. Sabi ng salita ng Diyos, He was wounded for our transgressions. He was bruised for our iniquities. The chastisement that brought us peace was laid upon Him. And by His stripes, we are healed. Sa mga sugat at latay ni Jesus, tinanggap natin ang himala ng kagalingan. Ngayong umaga, mga kapatid, sino man ang may sakit, karamdaman, itaas niyo ang inyong kamay. Hallelujah! At kung kayo'y naniniwala na sa Panginoon walang imposible, ngayong umagang ito, tinitiyak ko sa inyo, hindi kayo lalabas sa lugar na ito nang hindi nyo natatanggap ang ganap at kumpletong kagalingan. Hallelujah! 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 Panginoon, patungan mo po ng iyong mapagpala at mapagpagaling na kamay ang bawat lalaki at babae na naririto na may sakit at karamdaman. Salamat po dahil kayo ang may likha sa amin. Mula ulo hanggang talampakan, dalangin ko, Panginoon, padaluyin mo ang himala ng kagalingan, Panginoon. Hallelujah! Hallelujah!
Hallelujah. Receive, receive, receive your healing. Receive your healing. Receive your healing. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Be healed. Be healed. Be healed. Hallelujah. 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 Lord, ipuin mo po ang mga babae at lalaki na ito. Hallelujah. Sabi mo sa iyong salita, dahil sa iyong mga sugat, kami gumaling. Let them receive your gift of healing, Lord. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. We rebuke every sickness and disease. In the name of Jesus. Get out. Get out. Get out. And we release complete healing. Complete healing. Complete healing. Hallelujah. 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 Pwede po ba mga kamanggagawa, patungan lang natin ang ating kamay, ang mga nasa harapan na ito. Hallelujah. Believe for your miracle. Believe for your miracle. Hallelujah. 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 Yes, Lord. Yes, Lord. Hallelujah. As we lay our hands on them, Lord, let them receive your healing. Receive your healing. Receive your healing. Hallelujah. 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 Yung may problema po sa pananalapi, problema sa pamilya, taas ang kamay. Ilingin natin sa Diyos. Sabi po ng kanyang salita, bagamat siyang pinakamayaman sa lahat, siya ay naging dukha upang sa kanyang kahirapan ay maranasan natin ang kasaganaan ng buhay. Amen po? Tayo itinubos ng Panginoong Yesus sa sumpa ng kahirapan. Kaya sa umagang ito, Panginoon, dalangin ko po, buksan mo ang pintuan at durungawan ng langit para sa bawat lalaki at babae na narito, Panginoon, sa lugar na ito. Putulin mo ang sumpa ng kahirapan. Putulin mo ang sumpa ng kaguluhan. Putulin mo ang sumpa ng kasaramdaman, Panginoon, sa kanilang mga buhay, kanilang mga pamilya. At binubuksan namin ang langit, Panginoon. At sa oras na ito'y pinapadaloy ng malaya ang lahat ng benepisyo ng krus ng Kalbaryo. Hallelujah! 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 Tanggapin po natin ang siksik, liglig at nagumapaw na pagpapalang buhat sa Diyos. Hallelujah! 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 Panginoon, maging ang problema sa relasyon, may alitan man ng mga mag-asawa, mga magulang sa anak, mga kamag-anak, dalangin ko po, kayo ang mamagitan upang magkaroon ng tunay na paghilom, pagpapatawad, pagpapakumbaba. Muli mong buuin, Panginoon, ang mga pamilyang ito sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Pwede po bang palapakan natin ang Panginoon kung tayo po'y naniniwala? Hallelujah! 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 Pwede po bang, bago tayo bumalik sa ating mga upuan, kung naniniwala po tayo na tinanggap na natin buwas sa Diyos yung ating mga hiniling, pwede po bang magpasalamat tayo sa Kanya ngayon? Pwede po bang buksan natin ang ating mga labi? Sabihin natin, thank you, Jesus! One more time, thank you, Jesus! One more time, thank you, Jesus! Palapakan po natin ang Panginoon. Hallelujah! Maaari na po tayo makabalik sa ating po mga upuan. Hallelujah! Hallelujah! Pwede na po tayo makabalik sa ating po mga upuan. Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! Praise the Lord! Hallelujah! 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 We just close in prayer. Panginoon, maraming salamat sa iyong mensahe sa aming kalagitnaan. Dalangin namin maging sa aming pag-uwi mamaya, patuloy ka pong mangusap sa buhay ng bawat isa. Samahan mo kami, manatili ka, banal na Espiritu sa aming kalagitnaan. Alawin mo ang mga nalulungkot, palakasin mo ang mga nanghihina, palayain mo ang mga nasa tanikala. Hayaan mo na ang buong benepisyo ng krus ng Kalbaryo ay maranasan ng bawat isa sa amin, Panginoon, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Panginoon, sa namin maingat na binabalik,
lahat ng papuri, pasasalamat at pagsamba. Itong aming panalangin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Lahat tayo magsabi ng Amen! Amen! Pwede po bang maanyayahan po tayong lahat na tumayo sa oras pong ito? Habang patuloy nga po nating pinapalakpakan ng ating Panginoon, patuloy po natin itong idedeklara. Dito ay masaya, doon ay masaya. Dito ay masaya, doon ay masaya. Ang na kay Kristo'y laging masaya. Amen! Dito ay masaya, doon ay masaya. Ang na kay Kristo'y laging masaya. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Minsan pa nga po, dito ay masaya, dito ay masaya, doon ay masaya. Ang ano pong ating sigaw? Amen! Dito ay masaya, doon ay masaya. Ang nakay Kristo'y laging masaya. La 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 la. Sama-sama tayong sumayaw sa Panginoon. La 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 la. Minsan pa nga po sa lahat po sa ating kanyang niligtas, dito ay masaya, dito ay masaya. Ang na kay Kristo, ang na kay Kristo'y laging masaya. Amen! Dito ay masaya, doon ay masaya. Ang na kay Kristo'y laging masaya. La la la. La 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 la. La 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 la. Sabihin mo nating lahat, ako ay masaya, ako ay masaya. Ako ay masaya, masaya. Ako ay masaya. Sapagkat minsan pa po, ako ay masaya, ako ay masaya. Tingnan nyo nga po ang mukha ng mga katabi po ninyo. Masaya po ba yan? Sapagkat kung si Jesus ay kasama, laging masaya, laging masaya, laging masaya. Kung si Jesus ay kasama, kayo lamang po, ako ay masaya, ako ay masaya, ako ay masaya, ako ay masaya, masaya. Ako ay masaya, sapagkat minsan pa po, ideklara po natin, ako ay masaya. Masaya. Ako ay masayang masaya. Ako ay masaya, sapagkat iniligtas kung si Jesus ay kasama, laging masaya, laging masaya, laging masaya. Kung si Jesus ay kasama, laging masaya. Kung si Jesus ay kasama, laging masaya, laging masaya, laging masaya. Kung si Jesus ay kasama, laging masaya. Tuloy pang pagkakataon, kung si Jesus ay kasama, laging masaya, laging masaya. Kung si Jesus ay kasama, laging masaya, laging masaya. Pinakamalakas nga pong palakpak sa Panginoon. Makakaupo na po tayong lahat. Pinagpala po ba ang bawat isa? Sa Papa, pinagpala po ba ang bawat isa? Amen. So ngayon po, dadako na po tayo sa ating pong tithes and offering. Tapos sige po, pwede po ba tayong makibukas sa Malakay chapter 3 verse 10?
Sabi po dito, bring the wool tithes into the storehouse, that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessings that there will not be room enough to store it. So, ayun po, sabi po di ba dito sa Malakay chapter 3 verse 10, lagi na po natin itong naririnig, kung saan po, sabi po ng Diyos, itest po daw natin siya kung di daw po natin makikita, kung itest po natin siya, kung sa ganun di po makita po natin yung kakayanan po ng Diyos, na kaya niya po tayong pagpalain ng higit pa sa ating pong inaasahan. At hindi lang po sa pinansyal pong aspeto ng mga buhay po natin. Naniniwala po ako na kahit po sa mga iba pong bagay, hindi lang po sa mga wealth po natin, ganun din po sa mga pag-aaral po natin, sa mga trabaho po natin, sa mga pamilya po natin. Naniniwala po ako ang pabor po ng Diyos ay talagang lagi pong sa atin, lalo na kapag nakita po ng Diyos na tayo po ay tapat na nagbabalik ng mga ikapupo natin sa kanila. Kaya po, ayun po, maging ako po, personal po, naniniwala po ako na talagang kapag binigay po natin sa Lord yung 100% po talaga ng pagtitiwala sa Kanya, lalo na po sa pagbabalik, ay hindi po tayo bibigoon ng Lord. Dahil mismong ang pagpapala po ang siyang hahabol po sa atin at hindi po tayo bibiguin ng Lord, lalo na kahit saan po tayo magpunta, pagpapalain niya po tayo. So, ayun po, pwede po ba na ipag-pray po natin yung mga tithes po natin? Sige po, pwede po ba tayong yumuko at manalangin? Yes, Lord, hallelujah God, hallelujah Father. Panginoon, minsan pa, papasalamat po kami, Panginoon Lord, sa pribilehiyo, Panginoon Lord, na makapagbalik, Panginoon, sa iyo, sa lahat, Panginoon, ng bagay na ginawa mo, Panginoon, sa aming pong mga buhay. Lord, salamat sa lahat ng pagpapala na patuloy niyo pong binibigay, Panginoon Lord, sa amin, sa aming pong pamilya, sa lahat ng aspeto, Panginoon Lord, ng aming pong buhay. Panginoon Lord, sa oras pong ito, Panginoon, sa lahat po ng meron po kami, patuloy po namin ibinibigay, Panginoon, sa iyo. Panginoon, kakaunting meron po kami ito. Dalangin po namin, Panginoon Lord, na sa tuwing nagbibigay po kami, hayaan mo, Lord, na ilagay mo sa aming pong puso yung excitement, Panginoon, kagalakan, Lord, na ibalik, Panginoon, ito sa iyo. Ganon din na, Lord, panalangin ko, pagpalain mo, Panginoon, yung bawat isa, Panginoon, sa amin na patuloy pong nagbabalik, Panginoon, nagiging tapat, Panginoon, Lord, sa iyo. Hayaan mo, Lord, na anuman, Panginoon, yung mga pangailangan po nila, financial man, spiritual, Panginoon, maging sa kanila pong pamilya, Panginoon God, ikaw ang tumugon, Panginoon, ng lahat pong ito. Patuloy na, Lord, sa iyo po namin pinagkakatiwala ang lahat pong ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, pwede na po tayong mag-ulit. Ay, sis. Praise the Lord. Palapakan po muli natin ang Panginoon. Praise God. Dadako lang po tayo sa ilang mabilis na announcement. Ang ating po mga gawain, next Sunday ay alas 8 po uli ng umaga. Ang ating pong wind gathering o prayer meeting every Saturday, alas 7 po yan ng gabi. Welcome po ang lahat na dumako sa lugar po na ito para manalangin. At meron po tayong Encounter with God retreat. Ito po yung tinatawag natin na, kumbaga parang Holy Week retreat. 3 araw po yan, April 2, 3 and 4, Holy Thursday, Friday, and Saturday. Yan po yung gagawin sa JL North sa Garay, Camp Praise Valley. So, makipag-ugnayan mga life group leaders, dahil meron pa po yata tayong 6 na bakanting slot. Meron pa pong open na 6 sa mga gusto po. 4 na lang na slot para po sa gusto mag-encounter. Once in a lifetime experience po ito. Naalala ko, April 5, 1996, Good Friday. Yun ang aking spiritual birth sa Garay. Kaya po, 30 years na. 30 years na yung spiritual birthday ko. So kung sino po yung mga gusto, 4 pa po yung slot. Kung may problema po sa hindi makakaya yung payment na 1,200 kasi libre po pagkain. 1,600, libre sa pagkain yon ay pag-usapan na lang natin para po makatulong yung church. Baka po sagutin nyo na lang yung 1,500, 100 na lang yun sa church. No, hindi po. Basta pag-usapan na lang po natin kung ano po yung maitutulong ng church. Basta mahalaga, willing po tayo
we encounter God diyan po sa retreat na yan. Ano pa po? Iba pang announcement? Wala na? Yan, palakpakan po natin ang ating mga first-timers. Hindi ko na siguro babanggitin yan isa-isa. Mamaya naman po, after ng closing prayer, iimbitahan natin yung ating mga senior citizens na mga invited na i-occupy niyo po yung mga nasa unahang mga silya. Ha? And then yung the rest of the congregation, yung pong mga kasunod na mga silya na lang. Tapos mamaya po, para sa ating short program, para sa ating mga senior citizens. And then, after po nun, pwede life grouping na yung mga life group. Kung kumustahan, pwede naman pong kumustahan kahit konting oras lang. Praise the Lord. So yun lamang pong ating mga announcement. Ang mga may birthday, kailangan sa harapan. Ano? Yung mga may birthday nga po ng March, pakipunta po dito sa harapan para makasama po sa prayer. Lapit na po ang mga may birthday ng March. Yan. Sino po ang mga may birthday ngayong Marso? Lapit na po dito. Aba, mukhang konti lang maghahati sa cake, ha? Lapit na po dito. Lapit na po dito, may mga birthday ng March. Yan. So kung yan po, tayo na po tayo mga kapatid para sa ating closing prayer. Palakpakan po natin ang Panginoon. Sige po, bago po tayo mag-closing prayer, ipapanalangin po muna natin yung mga may kaarawan nitong buwan ng Marso. Yan, madami ah. Naku, dito ka lang. Okay lang. Praise God. Hallelujah. Praise God. Sige po, sa oras na ito, ituon po natin ang ating mga kamay sa mga may kaarawan po na nagdiwang po at magdiriwang na kaarawan sa buwan ng Marso. Mag-usal po tayo ng pagpapala sa kanila po mga buhay. Hallelujah. We praise your name, O Lord. Hallelujah. 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 Panginoon, tunay na nagpupulit, nagpapasalamat po kami sa iyo, Lord, sa buhay po ng mga anak mo na ito na nagdiwang at magdiriwang po ng kanilang kaarawan. Salamat po, Panginoon, sa panibagong taon na patuloy mo pong ipinagkaloob po sa kanila. Nag-uusal po kami ng lahat ng uri ng pagpapala, Panginoon, sa kanila pong mga buhay. Buhay na ganap at kasaya-saya, Panginoon. Pagpalain mo po sila sa kanila pong pisikal na pangangatawan, magandang kalusugan, Panginoon, mahaba pa pong buhay, at tunay na marami pa pong kaarawan ang kanila pong ipagdiwang. Lord, maging, Lord, ang kanila pong mga buong pamilya, Panginoon, pakaingatan mo po, Panginoon, maging ang kanila pong buhay. Wala anuman pong gawa at tangka ng kaaway ang tunay na makapangyayari, Panginoon. At maranasan po nila lagi sa tuwina ang biyaya at pagpapala mo, ang paggabay mo at ang pagsama mo. Muli, Panginoon, salamat po at tunay nga, O Lord, pagpalain mo po sila higit-higit, Panginoon, sa kanila pong ipinapanalangin at inaasa. Muli, O Lord, sa iyo po ang aming papuri. In Jesus' name, amen and amen. Yan, sige po, pwede na po kayo makaupo. Ay, makatayo. Ay, oo nga pala, kakanta muna. Hallelujah. We praise your name, O Lord. Hallelujah. Hallelujah. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa inyo, O Lord, sa natapos pong gawain. Salamat po, Panginoon, sa lahat po ng mga itinuro mo sa amin sa umagang ito. At maging, O Lord, sa buong buwan ng Marso, Panginoon, na kung paano itinuro mo po sa amin, na kung paano maging mabuti, Panginoon. At sa umagang ito, itinuro mo po, Panginoon, sa amin yung pinakamataas na antas ng kabutihan. Lord, tunay nawa na ang bawat isa sa amin ay
ito po isinapuso, Panginoon, hindi lamang naming narinig. Bagkus, Panginoon, ito po ay aming maipakita, maipadama, Panginoon, sa aming pong kapwa, na kung paano mo po kami, Panginoon, pinakaitaan ng pagmamahal, ng kabutihan, ay tunay nga, O Lord, maipadama rin namin ito sa aming kapwa. Dahil kung ano man po ang gawin namin sa aming kapwa, Panginoon, ito po'y iginawa din namin sa iyo. Kaya Lord, teach us, O Lord, na tunay na maibigay po namin yung pinakamainam naming kabutihan, O Lord, sa aming pong kapwa. Panginoon, maraming salamat po. At maging, O Lord, sa buhay po ng iyong lingkod na ginamit mo po sa umagang ito, pagpalain mo po, Panginoon, ng kanya pong buhay, sa buhay po ni Brother Engel. Lord, bigyan mo po siya ng malakas na pangangatawan, matalas pa na pag-iisip, Panginoon, O Lord. At tunay nga ang pag-iingat mo po sa kanya sa araw-araw at patuloy na yung pabor ng tao, tigit sa lahat, ang pabor mo'y maranasan po niya. Lord, use him mightily, Panginoon, O Lord, sa iyong gawain at saan man po siya mapatungo, Panginoon, ay tunay na magamit mo po siya mightily. Lord, maging sa lahat po na narito, na inuna po ang iyong gawain. Lord, pagpalain mo po ang buhay ng bawat isa. Maging, O Lord, ang kanilang pong buong sambayanan. Lord, extend mo po yung mga blessings, Panginoon, O Lord, na naranasan nila sa umagang ito. At tunay na uuwi kami, Panginoon, ang bawat isa na dala-dala, Panginoon, yung biyaya, pagpapala, Panginoon, O Lord, at lahat ng aming natutunan ay tunay na magagamit po namin sa aming pong mga buhay. Lord, maraming salamat po, Panginoon. At Lord, dinideclare po namin na Jesus Lord over our lives. Jesus Lord over our family. And we declare, Panginoon, that this year is the year of our supernatural breakthrough. Panginoon, salamat po, Panginoon. At sa mga gagawin pa po namin, Panginoon, para po sa activities, para po sa mga seniors, truly, Holy Spirit, be with us. In Jesus' name, in Jesus. Salamat po muli sa iyo po ang aming papuri pagsamba sa pangalan po ng iyong bugtong na si Jesus. Amen and amen.